sa palatuntunan ito, doon po sa ating mga masusugid na taga-subaybay na gustong magtanong sa ating minamahal na governor, pwede po ninyong i-text yan. Bukas na po ang ating text hotline 0961-432-4436. Pwede rin ho kayong tumawag at makausap ng personal ang ating minamahal na governor. Mamaya po sa pangalawang bahagi, bibigyan daan po natin yan. Kaya samantalahin po ninyo na tuwing linggo po at binubuksan po mga kaibigan ni Governor ang palatuntunan niya para po kayo po ay makadaupang palad. Napakahalaga po nun. Kaya't wag ho ninyong sayangin ang pagkakataong yan. I-phone book na po ninyo ang ating call hotline 0961-432-4436. At kung halimbawa po naman na gusto laang po ninyong i-text sa inyong mga katanungan, ay i-text po ninyo at bukas na po ang ating text hotline. Yan pa rin pong number na yan, 0961-432-4436. Narito na po ang ating minamahal na Governor, Presby Velasco Jr. Magandang hapon po, Gob. Tuloy ba tayo, Rick? Hello? Gob, sandali lang po. Nagkaroon po ng konting technical. Opo. Pasensya na po. Ulitin ho natin doon sa umpisa, Gob. Magandang hapon po, Gob. Opo. Okay. Go ahead po, Gob. Magandang hapon po sa inyo. Okay. Salamat, kapatid na Rick. At isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mahal po nating mga Marinduqueño, lalo po dyan sa bayan ng Santa Cruzin. Isang mapagpalang araw po at salamat po at nakikilaho kayo dito at nakikinig sa Governor's Hour. At tayo po ay nag-uusap ng mahalagang bagay dito, yung mga nangyari at yung gagawin pa at mga inyong problema. Of course, ang ating mga kababayan sa Torrijos, mga Toricenos, kamusta po kayo dyan? Palagi po kayong susubaybay dito sa programa. At marami pong mga nangyayari na mga events o mga proyekto natin, mga aktibidades, susundan po natin yan at makilahok sa ating mga programa at proyekto. Diyan po sa ating mga taga-Binavista, pamamagitan po ng Radyo Kamalindig, si DJ Yash po yan. Maraming salamat, DJ Yash, as usual. Keep safe palagi. At palaging enganyuhin yung ating mga taga-Binavista na makinig at makilahok dito sa Governor's Hour. Of course, dyan po sa ating mga bayan ng Buwak, Mugpog at Gasan, naaabot niyo po kami dyan sa Marinduque News Network, ang ating kaibigan si Romy Mataak at lahat po ng kanilang staff ay salamat po at sa atin naman mga kababayan dyan sa tatlong bayan at tayo po ay makilahok at magtanong at magbigay ng suggestion din at maaaring yan ang tamang solusyon sa mga bagay-bagay na kailangan nating gawa ng paraan o ng implementasyon. Ano po? So katulad po ng dati, magbigay po tayo ng short na report. Nagkaroon po tayo nung third quarter Disaster Risk and Reduction Management Council at na-discuss nga po yung nag-report dun sa weatherman po natin. Mabuti po umiwas yung bagyo at nandun din po yung ating mga assistance na ibibigay. Diniscuss po namin yan at inaayos lang po yung pamimigay. Yung pong nakakuha po tayo ng maraming supply sa Office of Civil Defense. At marami po tayong kukunin sa OCD at magagamit po natin yan sa ating laban dito sa talagang nakakapinsalang COVID-19 virus, lalo po yung Delta variant.
So magandang balita po yon. Marami po tayong nakuha. Alam niyo naman tayo, kasama po si Speaker Lord Alan Velasco, ay patuloy po ang pagkuha ng mga assistance o kung ano man yung mga supplies nila po dyan sa ating national agencies. Ano po? So pinag-usapan din po yung patungkol sa COVID-19 at napag-usapan po kung ano yung mga estratehiya natin para po hindi lalong madagdagan itong mga nahahawa sa COVID-19, lalo yung Delta variant. Ano po? At namigay din po tayo ng mga chariots po dito sa mga ilang kapitan po dito sa Buwak. Ano po? At of course naman, nandiyan po yung minimum health protocol. Siniguro po natin yan. Napakaganda po nung emergency response vehicle, ERV, at yan po ay courtesy ni Speaker Lord Alan Velasco. Marami na po naibigay at kinukumpleto lang po yung pamimigay sa iba't ibang mga barangay. Ano po? At lahat naman yan ay mabibigyan. At sinabi rin natin sa mga barangay captain na talagang tutukan itong pagpapasunod sa mga health protocols. Ano po? At lalo po yung pag-inspeksyon ng mga bahay-bahay, yan po yung ating pinapasagawa na po sa lahat ng barangay captain para po malaman kung sino po yung may mga sintomas at may report sa ating BHERT at municipal health officer para po ma-testing, magamot at para po hindi mahawahan ng COVID-19. Ano po? At naging speaker din po ang inyong governor sa DILG Town Hall meeting, yung patungkulo sa vaccine hesitancy. At sinabi nga po natin doon na talagang kailangan pag-ibayuhin ang pagbabakuna, lalo po sa Marinduque. Ano po? At alam nyo po ay doon sa A1, ito pong healthcare workers natin sa facilities, meron po mga 500 po yata na hindi nagpapabakuna. Pero mataas na po ang porsyento na nababakunahan dyan, halos na 95% na po. Ang medyo nakakabagabag dito sa pagbabakuna ay ito pong ating mga senior citizens. Halos 34% pa lang po, around 28,000 na senior citizens po na babakunahan. Hindi po natin malaman yung mga ibang rason, pero nananawagan po tayo sa ating mga katribo, mga senior citizens, ano po, na magpabakuna na po. At patuloy po ang pagkuha namin ni Speaker Lord Alan Velasco ng mga bakuna. At alam niyo po, ay dumadami yung hawahan dahil sa Delta variant. Ito po ay nananawagan talaga ako sa ating mga senior citizen. Ano ho, ang dami pa hindi nababakunahan. 66%. Halos sa mga ilan libo ho yun. Kung sa 28,000 ay mga 18,000 pa ho yun. Yung mga barangay captain ho ay kausapin na yung mga senior citizen at marami na ho tayong vaccinators at pag may schedule na ho, magpabakuna na ho at nangako po si Speaker Lord Alan Velasco at ito pong sa NTF kay Secretary Galvez at sa DOH Secretary Duque po na patuloy pong ibibigay sa ating mga bakuna. At mamaya i-report ko rin yung mga dami ng dadating. Ano po, marami nung dadating itong simula ng Agosto, Setyembre, Oktubre, November, hanggang December po yan, tuloy-tuloy. Yung mga senior citizens po ay ang dami pa po. Ano? Kung nakikinig po kayo, magpabakuna na po at grabe po ang hawahan. Tayo po ang madaling mahawa. So yan po ho, mga senior citizens, mga katribo ko yan. Magprotekta po tayo at yan po isang pinakamagandang proteksyon, yung pagbabakuna. Dito naman po sa may mga comorbidities ay kukunti na lang po natitira, pero ang sinasabi ko po, yung ilang porsyento pa pong natitira, halos 95% na rin po yata yung may mga sakit. May mga nararamdaman ho dyan ay magpabakuna na rin dahil po ang tinatamaan itong COVID-19 ay yung may mga sakit. Ano po, may mga comorbidities na tinatawag. Mas madali pong tamaan dahil po mahina yung ating katawan dahil sa nararamdaman sakit. Ano po? At yun na nga po, yung ating symptoms reporting, palagi ko pong binibigyan ng diin yan. Mag-report po pag may nararamdaman sakit, kahit po sipon, ubo,
nahihirapang huminga. Dahil po itong Delta variant, yan po ang mga manifestasyon lang. Yung akala nyo, ordinaryong sakit. Pero iba po itong Delta variant. Hindi na po yung katulad mga sintomas nung dati ng COVID-19, yung nawawalan po ng ganang kumain, nagtatae, yung pong nahirapang walang appetite, kumain nyo nga, yung nahirapang huminga, walang smell, yan po. At nahirapang huminga, yan po yung mga dati. Pero ngayon ho, yung simpleng akala nyo, flu lang. Pero Delta variant din, ano ho. Kaya magsabi ho, kahit yung simpleng simptomas. At yun na nga po ay nagkaroon din po kami ng meeting ni Helen Alcoba ng DSWD. Alam niyo po, patuloy din po ang pagkuha ng mga grant ng ating Gobernador Presby at may nakuha na naman po tayong grant. Ano po, 3 million kay Senator Nick Subiri, ang kaibigan po natin yan at matagal na po nating kaibigan. So napag-usapan po namin kung paano yung ayudang ibibigay sa ating mga kababayan, lalo po yung nalalagay mo sa mga lockdown, ano po, yung mga granular lockdown na tinatawag. Opo. At syempre po ay marami rin po tayong nakausap ng contractors dahil patuloy po yung ating pag-implementa ng river dredging program. Yan po yung 34 rivers natin. At yun na nga po ay tatanggalin po natin yung mga materialis dyan sa bed, sa river bed na po na mataas na po ngayon Kaya pag yung nag-uulan po, madaling bumaha at ang laki ng flooding, naapektuhan po yung pananim, yung ating mga bahay, yung mga alagang mga hayop. Yan po ay binibigyan natin ng pansin at gusto nating maumpisahan kaagad. So tinatawagan ko po yung kahit sino yung interesado po ng mga contractor dyan ay lumahok po dito sa river dredging program at malaki pong tulong ito sa ating mga kababayan. Ano po? At of course ay nagkaroon din po ang meeting ng inyong gobernador kay Department of Health, yung Undersecretary sa Rosette Berhere at si Undersecretary Nina Kabutahe, ano po, at pati po ang DILG si Yusik Epidinsing at nag-discuss po tayo nung mga karapatan ng LGU na madaling magpalit ng community quarantine, ano po. At alam niyo, bilang national president po ng lahat ng gobernador, ay tayo po yung mga mungkahi natin ay binibigyan ng dinig at karamihan naman po ay na-approve ng IATF. Ano po? So doon po natin nalaman kay Yusek Mirna Kabutahe na may 40 million na Pfizer na bakuna na darating. Ano po? Itong mga September po ay may 10 million tapos po ay September, October, November, yan po hanggang December panay po ang dating. Ang problema po ay nakikipag-usap po tayo doon sa mga logistics provider dahil po masyadong negative 70 po ang kailangan nito na lamig. Kaya po tinitignan natin kung may makukuha po tayo. Pero yung mga iba pong darating na mga bakuna ay pwede naman po sa atin. At ang mga dadating daw po ay mga 18 million na Moderna at 10 million po na Sinovac. Ano po? Titignan po natin kung makakakuha tayo niyan at patuloy nga po ang pag-follow up naman ni Speaker Lord Alan Velasco dito po sa NTF at DOH. Ano po? At kay Yusek Rosette Berhere ay nalaman po natin yung mga kailangan pong mga medisina sa mga mild, moderate, severe hanggang critical. So maganda po yung napag-usapan namin at nagkaroon po tayo ng mahalagang impormasyon para po matulungan tayo dito sa laban sa COVID. Ano po? At nagkaroon din po kami ng halos 2 meeting na po dito sa ating magaling na chief ng PIDOHO, DOH yan, si Dr. Rachel Garcia, ating si Dr. Jerry Caballes ng Provincial Health Office, ang ating pong mga doktor sa 3 ospital, yung ating pong 6 na magagaling na municipal health officers, at yung mga mayors po at napag-usapan po natin yung mga dapat gawin sa pagdami po ng itong
nahahawahan ng COVID-19, particularly po itong ating Delta variant. Ano po? So ganyan po ang mga nangyari. Umattend din po ang yung governor, yung hearing ni Senator Dick Gordon. Yan naman ay online lang po. Pero sabay din po sa ating trabaho. At doon po ay nagkaroon ng hearing dyan sa DOH at patungkol po doon sa COA report ng Department of Health. Patungkol po doon sa paggamit ng pondo nila noong 2020. Ano po? So patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan at patuloy po ang pagguho ng ating Gobernador at Speaker Lord Alan Velasco na mga kailangan po natin ng sa probinsya at lalo po sa laban sa COVID-19. Patungkol po doon sa hiling ng ating mga may utang po sa card bank, nakausap po na po si Regional Director po ito yata ng card bank, si Janet Constantino, at hiniling ko po yung moratorium na hinihiling po ng mga may utang sa card bank. At pumayag naman po na magbigay ng moratorium. Sabi nila hindi man ho talaga sila maniningil ng mga surcharges, penalties, at saka yung interest on interest. Ano po? At alam niyo po yan, yung mga umuutang, kung malalaman niyo po yan, oras na hindi kayo makapagbayad on time, ay nagkakaroon po ng compounding ng interest, kaya lalo po ang laki ng binabayaran. Ang sabi po ni Miss Janet Constantino ay po, pag may kakayahan na, at meron na po tayong in writing na talagang communication sa kanya, at tutulungan po natin itong mga may utang sa card bank para po hindi naman mapatawan ng mga penalties, surcharges at interest. Ano po? Maganda naman po yung sinabi ni taga card bank, si Janet Constantino, at tutulungan naman po tayo. Ano po? At malalaman nyo po yan sa mga darating na panahon. Dito naman po yung sa nagreklamo doon sa brownout daw dyan sa Pulo, ay nagpapunta noon ng maraming tao, lineman at saka engineer, si Gaudencio Sol, yung general manager ng Marelco, at binisita ho yung mga linya kung anong dahilan, bakit brownout ng brownout. Na-discovery po lang dyan sa Pulo, ay yung mga marami palang paniki dyan. Minsan yung paniki ang dahilan na nagkakaroon ng problema sa linya, maaaring napuputol o nagdidikit o ganon. So, problema ho yung paniki, mga taga-Pulo. At pinag-aaralan po kung paano mabuting paraan dyan. Siguro yung mga tao dyan, mga barangay official, si Kapitan Felix Pernia, yung ating kaibigan dyan, ay pag-aralan nyo po yung mga linya dyan ng kuryente para hindi ho nagba-brown out. Tulungan na rin natin itong Marelco. Tingnan nyo na, pag may mga marami ng paniki, kung magronda kayo siguro, tingnan nyo kung ano yung kailan na baka kinakapitan po ng paniki yung linya nyo baka kaya nagba-brown out. So yan po ang ating mga nangyari nitong nakaraang linggo na talagang very hectic po ang mga aktibidades. Dito naman po sa ating COVID tally ay meron po tayong as of August 21 po, 1,520 na po na dami ng kaso. Po? Ang active cases po natin ay 296. Nung isang araw lang po ay 250. Po? So makikita niyo po, mabilis talaga yung hawahan at dumadami po ang infected po sa atin. Talagang nakaka-alarma po. Kaya nga po, panayang meeting po namin ng mga doktor dito at pag-usapan pa natin yan in detail. Po? Yung Santa Cruz po ang pinakamarami, may 148 po kayo dyan. At ang Buwak po ay 45, ang Torioso ay 36, ang Gasan po ay dumadami na rin, 35 po. Yung Mugpog ay 18, yung Binabista po ay 14. At ang namatay po sa atin ay 61 na po. Po? So talaga pong nakakapangamba at medyo mabigat po ang nangyayari mga kababayan. Kaya kailangan po talagang doble ingat sa ating pakikiharap sa mga tao. Doon naman po dito sa mga nababakunahan, may naka-first dose na po na 32,000. Po? At yung naka-second dose o yung fully vaccinated po ay 30,605. 18% na po tayo ang nababakunahan dun sa total na herd immunity number na 169,694. Po? So yan po ang pinagbabasihan, 70% of the population, pero 18% pa lang po. So pinapabilisan ko po sa PHO, kay Dr. Jerry Caballes at sa mga vaccinators
na bilisan po yung pagbabakuna. At nito lang nga po, nung isang linggo, itong nakarampong Miyerkules po dumating, yung 14,200 na Sinovac na bakuna, magpabakuna na po tayo. Basta yung available po, at alam nyo po, ang report po ni Yusek Mir Nakabutehay ay talaga pong mahirap pa ang supply. Ano po? Mahirap pa. So kung ano po yung available na nadadala po dito ay magpabakuna na po tayo. Mas mabuti po yung may proteksyon kesa po yung wala. Ano po? At dito naman sa Sinovac, in fairness to Sinovac manufacturers po, maganda naman po ang feedback diyan ng mga ilang eksperto at sinasabi nilang maganda ang epekto ng Sinovac. Ano po? So pag nasabihan na pa ko yan ng PHO o ng mga barangay captain, magpabakuna na po kayo. At importante po yung merong proteksyon. Dahil nga po sa taas ng ating infection rate, ay naging GCQ po tayo simula noong August 16 to 31. Ano po? GCQ tayo. Ang nakalagay po doon sa IATF resolution na Omnibus Guidelines on the Implementation of the Community Quarantine System as of August 6, 2021 ho. Inamyendahan ho yan. Bawal ho ang nagkukumpulan sa labas ng bahay, yung usap-usap ho. No? Bawal daw ho yun. At limitahin ho yung pag-iimbita ng tao sa loob ng bahay. Wala ho tayong social gatherings hanggang sa end of August, hanggang August 31. Wala akong parties, walang celebration, walang kung ano man. Ano ho? At kung meron kayo, pansarili nyo na lang sa loob ng bahay, mag-zoom na lang ho kayo siguro. At sa panahon ho ito ngayon, talagang iba ho ang galaw ng tao. Ang laki ho ng epekto talaga, pero kailangan ho tayong gumalaw. Dito po sa alinsunod, sa mga alituntunin o resolutions o mga orders po ng mga IATF, DOH, NTF, ay talaga pong mabigat po ang nangyayari. Ano po? At yun na nga po, 30% lang po yung religious activities, mga masses po ay 30% ng venue capacity. At kahit po kayo nasa loob ng mga lugar ng pananampalataya ay mag-ingat po ng todo at wag hong lalapit sa mga ibang tao, lalo po yung hindi nyo kilala ho. At yung burial po ay hanggang alas 10 ng gabi. Ulitin ko po, ang IATF resolution ay talaga po yung immediate members ng family lang po ang pwede pong makauwi at dumalaw dito sa mga namatay. Ano po? Yan po ang regulasyon at alam nyo po, merong insidente dyan na yung umuwi po yata ang nakapagdala at nakapanghawa. Ano po? So, iniiwasan po natin yung mga pumapasok. At yun na nga po, may curfew tayo, 8 p.m. to 5 a.m. Alas 8 ng gabi po, curfew na, hanggang alas 5 ng umaga ho. At yan nga po ang sinasabi natin, talaga pong maghihigpit, yung sa border control po, ay hiniling po natin sa IATF, kahit po yung government officials and employees ay mag-antigen na o RT-PCR. Ano ho? At iniintay lang po natin yung direktiba niyan, ay palagay ko po i-grant yan. At yung mga non-upforce po, yung mga tagalabas po, kung hindi po essential travel lang at talaga mabigat ang dahilan, ay wag muna kayong umuwi ng Marinduque dahil po mahigpit po tayo sa pagpasok ngayon. Ho? Yun ang pinapaliwanag ho natin at sa kabutihan naman ho ng lahat ito, tumulong naman po yung mga nakatira sa labas na medyo may mga relatives po dito. Kung hindi naman po talaga importante yung gagawin, ay ipagpaliban na ho yung pag-uwi. Ho? At hindi naman ho kami basta nag-grant ngayon. Kahit naman po yung mga residents natin, kung hindi naman po importante yung paglabas, at alam niyo naman sa Lucena City ay GCQ rin with heightened restrictions, no? At mataas din yung hawakan nila, wag na ho na muna kayo maglalabas kung hindi naman talagang kailangan. Ano ho? At mabigat ho ang sitwasyon, hindi lang ho dito sa Marinduque. Sa lahat ho ng probinsya, kahit sa NCR Plus ho, wala na hong mapaglagyan ang ospital. At kung tatanungin nyo kung ilan ang pwedeng makuhang kwarto sa mga ospital dyan, naku po, may bilang 50, 60, 80, ganyan na po ang nakapila. Matakot po kayo dito sa COVID. Ano ho? Kaya po yung mga residente
na gustong lumabas at babalik. Ano ho, kumari ho, kung hindi talaga importante yung lakad, ay wag na muna ho kayong lumabas at bumalik. Kasi nga ho, baka kayo din yung magdala noong virus, lalo ho yung Delta variant. Ho? So, ganyan ho ang sitwasyon natin at medyo mabigat. At ang problema ho talaga ay yung doktor at nurses. Ano ho? At alam nyo naman po, talaga namang mahirap talagang kumuha ng doktor mula sa labas. Noong pa ho yan. Ano ho? Even before ho, hindi pa ho ako nag-a-assume, yan na ho ang sitwasyon. Kukunti nga ho yung doktor natin eh. Nung nadatan ho natin yan, nung nag-umpisa tayo noong 2019. At mabuti ho at masigasig tayo sa pagkuha, umabot na ho tayo ng 45, pero paiba-iba ho, yung iba ay nag-resign din after a while dahil nahihirapan ho bumiyahe sa atin, yung mga tagalabas eh. Oho, mga parang sakripisyo na rin sa kanila. So aggressive din ho tayo sa pagkuha sa doktor, ano ho? At lalo po dyan sa Santa Cruz District Hospital, ano po? At nananawagan nga po tayo at mabutit pumayag po itong si Dr. Nibreha at ang Marinduque Medical Society na tutulong daw sila sa vaccination para po yung mga nurses na pinadala ng DOH, yung HRH nurses na tumutulong sa pagbabakuna ay makatulong natin sa pag-handle po nitong mga isolation facilities dito po sa ating mga close contacts na ina-quarantine na rin po natin, yung pong mga symptomatics at yung pong mga mild, mild and moderate. Kailangan po natin ng tulong talaga ng mga doktor at nurses. So, pinag-aaralan po namin at kung sino ba yung mga available dyan ng mga doktor sa Santa Cruz ay sana po ay tumulong na po dahil nga po pati nga po si Dr. Arlie Victoria ay nag-positive din po. Ano po? At ilan lang po ang doktor natin talaga sa Santa Cruz District Hospital. Kaya nga po nananawagan ako dyan sa mga doktor dyan sa Santa Cruz kung maaaring tumulong ho kayo kahit po yung mga private, mga medical practitioners, basta ho doktor, ay talagang kailangan po dyan sa Santa Cruz. Kasi po, kayo ang top notcher 148, ano po? At kahit pa paano po ay makakatulong po yung mga doktor na private practitioner po natin. Basta mga doktor dyan, malaki pong tulong. At alam ko naman po yung iba ay nag-civic works din. Tumutulong po sa ating mga kababayan. Tumulong na rin po kayo sa ospital. Dahil po, nandiyan po yung maraming pumupuntang mga pasyente po na maring may COVID o symptomatic o yung close contacts, ano ho. At sana po ay tumulong kayo at talaga pong nahihirapan tayo. Ang Santa Cruz po ang medyo napakarami. So lahat po ng manpower na magagamit natin, mga doktor, nurses, kahit po sa pribado, ay tumulong po at malaking tulong po ito. Talaga pong nahihirapan ng Santa Cruz ngayon. At sa dami po naman ng mga galing sa Santa Cruz ay dinadala rin po sa Buwak. Pero in the meantime po ay kailangang dyan po i-handle at i-manage po yung mga kaso dyan. Kaya nga po yung Tamayo Training Center ay ino-open po natin yon at meron na po mga modular tents tayong nilagay doon. Marami na po mga kayang ilulan doon. Ang kailangan lang po doon ay tao. Yung mga nurses, yung medical attendant, yung mga nursing aid, yung mga doktor po lalo. Kasi po yung mga doktor pag nag-duty po yan, nagka-quarantine ng 2 weeks po yan eh. Kaya mas maraming doktor ho ang kailangan natin, pati nurses. Ano ho? Yan ang malaking problema ho sa atin sa Santa Cruz. Kaya po nananawagan ako sa lahat ng mga doktor dyan. Kahit po ano yung trabaho nyo o yung private o government siguro, ay tulong-tulong na po tayo. Ano po? So, dito naman po sa napabalitang wala raw oxygen sa Santa Cruz District Hospital ay binirify ko naman kay Dr. Arlie Victoria yan at meron naman daw pong available na 4 na oxygen tank noong panahon na may nag-report na puro oxygen tank daw ay wala. Yung pala namang oxygen tanks na yon na kinunan pa yata ng picture, for pick up na pala ho yun. At sa ngayon ho ay marami hong oxygen dumating naman ho pati sa Buwak na yung mga nire-refill lang naman ho yun. At dyan lang naman sa Lucena.
Sa ngayon ho, may mga 150 oxygen tank na ho ang pinakamababa nating numero at marami pa pong darating na oxygen tank. Wala hong problema yan. Ano ho? At yun naman hong may ginagamit na po tayong high flow cannula machine na para po sa ating severe to critical na mga pasyente diyan sa bahay silungan. Meron na po tayong 2 concentrators. May darating pa hong 2 high flow cannula machine bukas po sa Lunes. Ano ho? At yan po ay courtesy po ni Speaker Lord Alan Velasco. At meron pa po tayong 15 concentrators na darating. Yan po. At may mga in-order pa po tayong 5 high flow cannula. Yan po yung kasi na hindi na po tayo gagamit ng ventilator. Although may ventilator po tayo, minsan po nahihirapan din yung pasyente sa pag-intubate o paglagay po ng tubo. Ano po? So, yan po ay maayos naman po ang mga equipment na natin. Yung sinabi ko nga po sa mga municipal mayors na nag-meeting po kami, ay bawat barangay po ay i-activate na po yung ating mga isolation facility, bawat barangay. Particular po doon sa mga barangay na merong mga schools. Ano po? At inaprubahan na naman po ito ni District Superintendent Elsie Barrios. I-identify na lang naman po. Kaya po nag-identify na po yung mga mayors at MHOs. So bawat po isang barangay ay may 3 classrooms pong gagamitin. Isa po doon ay sa close contacts, yung isa po ay sa mga symptomatics, at yung isa po ay sa mild to moderate po na mga kabaryo doon sa barangay na yon. Ano po? At yun nga po ay tututukan naman yung mga ating mga malalagay doon na kababayan ng municipal government sa pagkain po. Ano po? So alam po ng mga municipal mayors yan. Ginagawa po ito at nag-a-activate po tayo ng mas maraming mga kwarto na pwedeng isolation facilities dahil nga po napakabigat itong Delta variant. Ano po? At mga babayan, hindi lang naman ho ito sa Marinduque ho, itong pag-alman itong Delta variant. Ito ho ay buong Pilipinas ho ito, lalo po sa NCR ho. Kung kayo nandito sa NCR ay halos wala ho mapagdala na hospital na ho dito. Kahit po dyan sa mga nakapaligid na mga lalawigan, Laguna, Batangas, Cavite, Bulacan, Rizal. Ako po, ganyan lang po yan. Talaga pong kahirapan. Ano po? Pero itong ating mga facility, inaayos din po natin at dinadagdagan po. Kaya po itong ating bahay silungan ay dadagdagan po yan ng isang malaking tent po na itatayo. At yung pong mga 6 o 7 classrooms na nakapaikot sa Bambangalon, ay i-activate po yan para dito po matutukan ng ating mga doktor sa provincial hospital po. Ano po? At yun naman pong ating mga doktor po sa provincial hospital, yung ating mga nurses po, yung mga nursing aid po, at lahat ng mga tumutulong po sa staff. Maraming salamat po sa tulong nyo. Pati po dyan sa District Hospital, Santa Cruz, si Dr. Arlie Bertuccio, although positive po sa dami po ng mga ginagamot ni Dr. Arlie Bertuccio, kaya kailangan po talaga ang doktor dyan na tumulong. Ano po? At si Dr. Oblipias din po, ay kanyang staff, ay nagpapasalamat po tayo. At lahat po ng MHOs ay talaga pong nakatutok po at talagang hirap na rin po. At tulungan po natin sila. Kung ano yung maitutulong natin mga kababayan ay napakagandang gesture po niyan at mamagandahin loob po nila na kayo ay concerned sa kanila. Ano po, nahihirapan po sila. Sa Torrijos po, si Dr. Chris Mangunay, si Dr. Raymond Romulo, at yung staff niya po dyan, mga nurses, talaga pong punong-puno rin sila. Si Dr. Anest Marquez at si Dr. Menchi Pondibide dyan sa Santa Cruz. Ano po? Sa Mugpog po, si Dr. Edsel Muhi. Yan po, pati staff niya at nurses. Ay, salamat na at maraming salamat po talaga. At si Dr. Awad po, Lito Awad dyan sa Buwak. At talagang napapalaban din po ang Buwak. Number 2 po yan sa dami ng mga nahahawa. At si Dr. Abby Villaruel sa Gasan po. Maraming salamat Dr. Abby at yung staff, mga nurses. Ano po? At yan pong si
Dr. Eleanor Grate sa Binabista, talaga pong tutok din at talagang salamat po sa inyong lahat. So ganyan po ang sitwasyon natin mga kababayan, talaga pong medyo nakaka-alarma po ang nangyayari. Kaya nga po ulitin ko, ano po, yung mga senior citizens at may sakit, ano po, ay magpabakuna na po at nang lagyan ng proteksyon at talaga pong kagulat-gulat at mabigat po ang maminsala itong Delta variant. Alam niyo po, nakita po yan sa Santa Cruz, 4 sana po, 2 sa Tamayo, pero ang analysis po namin yan, hindi lang po sa Santa Cruz meron niya. Mga ibang bayan ay meron na rin yan, lalo po yung may karamihan, katulad po ng Buwak, Torrijos, Gasan. Mari pong may mga Delta variant na po dyan, kaya mahigpit po yung border control ngayon. Alam nyo, merong executive order na nilabas si Mayor Arnie Carrion dyan sa Buwak. Kaya po yung pupunta sa Buwak, kailangan po kayong kumuha ng quarantine pass sa Office of the Mayor ng munisipyo nyong tinitiran. Ano ho? So ulitin ko lang ho, kailangan may quarantine pass ho kayo para makapasok sa Buwak dyan sa office ng mayor nyo. At kailangan po yung essential travel ulit ho, essential. Mahigpit na po yung border control dahil nga po kumakalat. Ano ho? Kahit po sa Santa Cruz ay mahigpit po yung border control dyan ng Mogpog to Santa Cruz at saka yung Santa Cruz Torrijos. Ano po? So kung talagang maglilipat bayan po kayo, ang regulasyon po, kumuha po kayo ng quarantine pass para makalipat sa kabilang bayan. At alam nyo naman po, GCQ tayo, yan po ay nasa labas ng bahay, ay yung ano po, yung essential goods and services lang. Yung talagang meron talagang mabigat na rason para lumabas. Ano, yung kumukuha ng essential goods o merong serbisyo na kailangan nila, yung po ang talagang allowed sa bahay. Ano po? O yan po, matagal na po yan pero hindi natin nasusundan na po. Kaya po itong mga barangay captains ay talagang pinapagronda na po natin sila at talaga pong paikot-ikot sila sa barangay. Ang suggestion po natin, maggawa ng 2 ronda team para alternate po sa linggo, no po? Yung mga araw sa linggo ay salit-salit po ang kanilang pagro-ronda at talaga pong higpitan na yung mga nasa labas kasi po wala tayong dapat mga tao sa labas, yung mobility daw po ang dahilan. Kaya po lalong dumadami ang ating mga nahahawa. Ano po? So yun po, yung mga barangay po, captains ay activate po yan. Tapos yung pagbabandilyo po nitong ating mga executive orders at yung mga IATF orders po ay kailangan may ibandilyo nyo ipaalam sa ating mga kababayan dahil alam nyo na po, mahina pa yung internet sa ibang barangay at hindi po nila alam kung ano yung mga regulasyon din no ho? So at saka yung curfew po, kailangan alam po nila pagdating ng 8:00 ng gabi ay pwede humabiolate yan. Kaya po huwag na tayo maglalabas unless meron ho talaga mabigat na dahilan. Ano ho? Yun namang curfew pong 8:00 ng gabi hanggang 5:00 ng umaga. Mari pong iba yan doon sa bayan. Malalaman nyo rin yung ordinansya nila. Kung iba po sa 8:00 ng gabi hanggang 5:00 ng umaga, yun po ang susundin doon. No po? At may mga penalties po yan. Kaya po yung ating mga barangay captain at mga officials ay binigyan natin ng otorisasyon na manghuli na po ng mga nagbabiolate ng IATF rules at ating mga regulasyon sa probinsya at sa munisipyo at i-turn over sa PNP. Ano po? Yung ating mga barangay officials at BHERS po ay kailangan din mag-inspeksyon ng bahay-bahay. Yan po ang require ng IATF. Sangayon po yan sa pag-uusap namin nila DILG Undersecretary AP Dinsing. At yan po ay ipatutupad ng mahigpit at kailangan po yung mga barangay officials po ay bisitahin ang bawat bahay-bahay, alamin po kung sino yung may simptomas. Ano po? At i-report po yung may simptomas. Magdala po kayo ng thermal scanner, thermal scanner at magdala ng DOH health checklist para po nalalaman doon kung ano yung simptomas. At syempre po, pag may simptomas, i-report kagad sa BHERT. Eventually ho, ang sabi ng DILG ay magmamass testing daw po at magpo-provide sila ng antigen test kit.
Yun po ang plano. Ewan ko kung kailan po nila ipatutupad yan. At nakikita nyo po, importante po yung ating mga barangay officials at BEHERT. Nasa inyo po ang kalutasan itong pag-detect o sa pag-aalam kung sino po talaga yung may sintomas at yung positive na. Ano po? Alam niyo po mga kababayan, yung pong mga umanaw sa ating mga kababayan, kadalasan po ay yung talagang may edad na po o may sakit. Ano po? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, ang observation po ng mga ibang doktor, pag dinadala na po sa ospital, ay yung talagang masama na yung kondisyon. Ano? Kaya po, ang hirap na pong magamot. Kasi nga po, critical na ho eh. Lalo na ho ito, yung COVID, ay lalo ho mas mabigat ang epekto sa buhay at kalusugan. Kailangan ho maaga pa. Pag may nararamdaman na ho kayo, ay magsabi na ho. Ano ho? Hindi ho talaga ordinaryo itong ating nararanasan ngayon. Kailangan pong tumulong lahat eh. So nabanggit ko po na kanina, yung tulungan po yung ating mga government doctors dito sa ating mga hospital at MHOs, ano po, at kulang na kulang. Ano po, ulitin ko po, sa bawat bayan-bayan, sana po yung mga lahat ng doktor ay tumulong na dahil po talagang kulang na kulang po ang doktor natin. Dahil nagka-quarantine po ng 2 weeks pagkatapos mag-service at talaga pong ang hirap kumuha ng doktor. Dahil po sa Buwak, sa Torrijos, sa Gasan, Bugpog, Buenavista, lahat po tayo tumulong. Yung mga nurses po na hindi po tatrabaho sa gobyerno, sana po tumulong na rin kahit pa vaccinator po. Malaking bagay po yan. Kahit po yung unregistered nurse o unlicensed nurse pa po, pwede na rin pong tumulong yan. Humingi po tayo ng authorization sa Philippine Regulatory Commission. Naaprubahan po yan. Ano po? Lahat po ng marunong ay tumulong at hindi naman po mahirap magbakuna para po yung mga nurses natin na DOH ay makatulong po natin sa pagbabantay dito sa mga isolation facilities. Ano po? So yan po ang sitwasyon mga kababayan. Ano po ay magtulungan tayo. Iwasan na po natin yung mga pasalita na medyo nakakagulo pa ho. No ho? Ang importante dito ay tumulong na lang ho at napaka-importante ngayon ito. Kailangan po natin ng tulong sa ating mga mamamayan. Kesyo nasa gobyerno o nasa pribado, ay magtulungan po tayo. Kasi po, talagang pag hindi nagtulungan, lalo pong hahawa. Yung wows po, inuulit natin, wear your face mask and shield. Ano po? Observe physical distancing. Ayan pong wash your hands regularly. Puro protection nyo po ito no ho? At symptoms reporting, yung sintomas i-report. Wows, alam nyo po, protection nyo yan kasi mahal namin kayo, ayaw namin kayong mahawa. At the same time, mahalin nyo yung mga mahal nyo sa buhay, yung mga immediate members ng pamilya nyo, mahalin nyo. Pag uuwi kayo, iisipin nyo kaagad, may dala ba akong virus? Mahahawa ko ba yung mahal ko sa buhay? Yun ang iisipin nyo hindi na ho tayo pansarili ngayon At pati naman yung ating mga kapitbahay, yung ating mga kababayan, kabaryo, ay kung hindi ho tayo nag-iingat, pati ho sila ay naaapektuhan Makonsensya naman ho tayo dahil ho kasi hindi lang kayo ang dapat yung iniisip na sarili nyo Hindi ho tayo dapat maging reckless. Ano ho? So yan po ang aking mga hinihiling na talagang tulungan ho tayo dahil mabigat ho talaga ang nangyayari at pataas ho ng pataas ang hawahan. O sige Karik, at pwede na tayo mag-entertain ng mga question. Oo. Okay po, Gob. Eksakto, 5:00 na po. Isang oras po yung nakalipas. Anyway, yung pong mga tumawag kanina, narito na po ang inyong pagkakataon tawag po uli kayo dun sa mga gustong magtanong ng personal kay Governor Presby Velasco Jr. Ayan, tawag na po 0961-432-4436. Ayan, sige, pasok na natin yan, Sunshine Grace, para tuloy-tuloy na tayo. Okay, sino? Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Opo, ano pong pangalan? Magandang hapon po, Governor. Opo, ano pong pangalan muna? Si Rick po ito. Hello? Ako po ay si Antonina. Antonina Rabi po. Opo, anong barangay po kayo? Saan barangay po kayo? Barangay Lusog po. Sa Barangay Lusog. Sige po, nasa kabilang linya po si Gob.
Sige po, Anthony na ba yan? Opo. Oo po. Ako po ay mahingi ng tulong Opo. sa inyo. Ano po yun? Ano po ang tulong? Magandang hapon po, Gobernador. Gandang hapon po. Sige po, ano po yung hiling niyo po? Mahingi po ako ng tulong sa inyo. Nakakakumpain po ang manugang ko sa Tricity Medical Center Pasig. 39,000 sa isang araw po ang bayad. Pambili pa po ng gamot po 5 araw na ngayon. Tapos, yung pong anak ko ay manipis na din po ang buto. Kaya, naturukuan po siya buwan-buwan, 200 po. Yan po ang aking inasabi sa inyo, Gobernador. Opo. Narinig ko po tayo. Opo. Ibigay niyo po yung pangalan ng anak niyo kay Rick, ano po, at yung cellphone number naman. Bigay, si Kwan po yun. Nakakumpayan po si Udin Magsino. Yung pong anak ko ay si Lorna Rabi Magsino po. Lorna Rabi Mansino. Oo po, Lorna Rabi Mansino, opo. Opo. Pakibigay mo yung cellphone number ni Lorna kay kapatid kay Karik, ano ho, ng ating matawagan at mabigyan ng tulong sa lang yung ano. Sinulat na po natin. Opo. Gobernador, sandali lang po, bigay ko po yung kwan. Ni Lorna. Sige, Rick, pakikuha mo yung number. Ano pong number ka, Antonina? Pakikuha mo. Naari na po yung number ni Lorna. Sige po. Sige, anong number? Sige po, anong number? 09 64 130 CB9 po. Yan po ang kay Lorna Rabi Magsino po. Ano po yung last number? 4794. Ari po ay 13079. Oh. 13079. Oh. Naku, nagkagulo na. Oo po. 3079. 3079 ang huli. Okay. Tama po. Opo, nakuha na po namin. 30 CB9. Aha. 090964. Pero po, ulitin ko po uli yung pagwanong number. Opo, nakuha na po namin. 0909-641-3079. Sige po. Nakuha na po namin. 64 130 CB9. Opo, okay po. Nakuha ko na po. Lorna Magsino. Sige po, salamat po. At tatawagan po yung manugang niyo o yung anak niyo po. Opo. Sige po. Opo. Maasahan po ka. Sige po, tatry po kami pa. Ginawa ko na po ang aking kahihiyan. At talaga pong wala na pong makain sa pagwampo ng gamot. Mapakalaki na po ng bill sa ospital. Opo. Sige po, ating pong tatawagan at natin ng tulong sa ating makakayanan po. Sige po, opo. Thank you po. Okay po, Antonina. Salamat po. Mahal na Gobernador, napakalaki po ng bill sa ospital. Opo. Alam ko na po ang sinabi niyo po. Opo. Sige po. Malaking utang na loob ko po. Sana po naman ay matugunan mo ang aking kahilingan. Mahal na Gobernador. Sige po. Okay. Sige, salamat po. Salamat ka, Antonina. Yan, okay. Ng Barangay Lusok. Okay, Antonina Rabe. Okay. God, dapat po hindi na inapayagan ng Philippine Coast Guard yung mga nagapalusot na pampasaheruhang bangka dyan po sa Buyabod Pier. Mga wala naman pong antigen. MWF daw po ang biyahe ng mga yon. Yung naglagay na po tayo ng dyan, ng pulis at nakausap po natin si Colonel Wilson Santos at pinahigpitan na po natin yung mga papasok dyan. Hindi ho pwedeng
bumabadyan yung yung mga pasahero galing sa labas ng walang antigen. Oho. At kakausapin ko ulit po at si Colonel Santos bukas at titingnan ko po kung ano nilang resulta. At may report pa rin po kami, may binabantayan po kaming mga ilang daungan daw dyan sa Santa Cruz. So talaga pong binabantayan po natin yung mananggagaling sa labas at dumadaong dyan sa Buyabot at sa iba pong mga pampang dyan sa Santa Cruz. Opo. Sige po, at pinadala na po yan ng pulis at alamin ko po bukas kung anong mabuti pang gawin. Sige po. Okay po. Isa pa pong caller gusto magtanong kay Governor, taga Barangay Banahaw, si Ka Gregorio Reveliosa. Magandang hapon po, Ka Greg. Magandang hapon po, Governor. Okay po. Sige po. Hapon po. Sige po. Anong lakot po, Governor? Mayroon po akong tinanim na mahogani, 2. Gusto kong gamitin sa bahay. Ang sabi ng magpapagawa sa akin ay makuha raw po ako ng permit sa DNR. Samantalang ito naman po ay tinanim natin. Ngayon, ano po ang dapat namin gawin? Bakit makuha pa po sa DNR ng permit? Ay ito naman ay ating tinanim. Sa alam ko ho, yan ang regulasyon talaga. Kumuha na lang ho tayo ng permit at bigyan nyo na lang yung telepono ho dyan at mag-a-assign ako ng action officer at kausapin po natin yung ating tenro ho, si Miss Diaz ho. Pero ano ho yan eh? Opo. Kaya po nga kita'y nagtanim para pakinabangan natin itong kahoy na ito at agamitin natin sa bahay. Bakit kita po ay inabusan po natin yan, luting yan? Bakit kita inabusan? Naiintindihan po natin yan. Pero yan ho yung regulasyon eh. Hindi naman ho talagang kahirapan ng kumuha ng permit kung kayo nagtanim. Hayaan nyo tutulungan na lang ho kayo sa pagkuha ng permit. Huwag ho kayong mabahala dyan at tutulungan na lang ho kayo. Wala naman ho tayo nakikitang problema pag kumuha ng permit kung kayo nagtanim. Kaya po dyan sa opisina, sa bahay-bayan. May opisina po man din kayo ron. Hindi ho. Ibigay nyo lang yung cellphone dito at papa-assign ko yung action officer ko at para matulong kayo sa permit. Kukontakin na lang ho kayo. Para hindi kayo mahirapan. Sige ho, Ka Greg. Okay, salamat ho. Ingat ho kayo. Okay, Ka Greg. Maraming pong salamat. Ayan, si Ka Greg retired employee ng Municipal Trial Court. Yan, okay. Okay, kasama natin yan. Naging court administrator tayo dati. Ayun, okay, Ka Greg, salamat sa iyong pagtawag. Samantala, mayroon pa tayong, ito muna. Bakit po lagi na lamang nauubusan ng oxygen ang ating ospital? Kahit naman po hindi pa pandemic, ay laging nauubusan doon ng oxygen kahit nang hindi pa po kayo governor. Nasaan po kaya ang problema, Gov? Well, binireply ko naman ho yung report na nauubusan at ang sabi ni Dr. Bertuccio ay meron naman. Hindi ko ho yung alam yung nandate. Actually ho ay pinatitignan ko nga ho yun kung talagang nangyayari at sabi naman nila ay nagmi-maintain sila ho nung ilang deposito o tangke, pero isa ngayon ho, kung sa ngayon ng titignan nating sitwasyon, ay talaga ho kahirapan ng oxygen tangke. Kasi ho, lahat ng lalawigan, mga lungsod, ay naghahanap ho ng oxygen. Kung malalaman nyo ho, kahit sa India, yun yung nangyari ho. Dahil nga kasi sobrang taas. Pero dahil may mga kilala naman ho tayo, kaya nga ho sa ngayon ay meron ho tayong mga 150 na oxygen tank para sa lalawigan. At may dadating pa pong 100. Siyempre po ay marami naman tayong kilala. Kasama na po dyan si Speaker Lord Alan. At ang sinasabi ko nga po ay kailangan talagang merong minimum number ng tangke ng oxygen na nandyan sa ating mga ospital. Opo. At yun na nga po, yung report na naubos yung oxygen ay sabi naman ni Dr. Bertuccio ay meron ho silang na 4 na available na oxygen. Hindi naman ho talaga. Yung nakita daw ho mga tangke na nasa harap ng district hospital ay for pick up na yon at i-refill. Kasi po, ang ating pong oxygen ay nire-refill lang.
at dyan ang gagaling sa Lucena. So sa loob ng isang araw ho ay kaya naman dumating yan eh. Ngayon lang ho ay very unusual yung demand o yung mga gustong bumili. Dahil nga lahat ho ng mga bayan-bayan at lalawigan ay nangangailangan. Pero matibay naman yung supplier natin. Actually ho, marami yung mga ano sila na nagagawang supply. So readily available naman ho. Tingin ko naman ho ay na maganda na ho yung policy ho dyan sa pagmintina ng minimum number ng tangke ng oxygen. Okay po. Meron po tayong caller, si Alberto Rodelas ng Barangay Lusok. Kaya magandang hapon po, Sir Alberto. Magandang hapon po. Sige po, nasa kabilang linya po si Gob. Gusto ko lang humingi ng tulong sa inyo dahil sa lumating ko pong anak. Opo, ano po may tutulong po? Condolence po. Opo. Pero ano po tulong ang kailangan po? Namatay po siya ay sa Maynila. Pakaso ka po. Nag-claim po ako ng SS niya. Nakuha ko naman po yung burel niya. Kaso ka po, yung lump sum niya, sinabi po nung mga taga sa SS, 1 buwan lang. Ay tumagal po. Yung mga utang ko ng mga patubuan, ay inabot po, sabi ko 2 buwan lang ito. Ay 3 buwan na po. Siyempre sinisingil na po. Yun po ang problema ko. Dito yung kausap nyo sa Maynila na ho, sa main office? Ay nagpunta po ako sa Mbuak ng July 13. Ay dito po sa Mbuak. Wala naman daw po problema ang papel. Sige ho, Alberto. Sige ho, papupuntahan ko yung SSS bukas ho. Papupuntahan ko at malaman ho yung problema at matulungan kayo. Bukas, papupuntahan kayo ho. Nandiyan ho yung cellphone nyo. Yung cellphone nyo nandyan para madali kayo makontak kay Rick. Opo. Okay po. Dito nyo na lang yung cellphone ni Alberto at matulungan sa SSS. Sige po, Sige po, Alberto, alamin ko bukas at paano maayos ko kaagad yan, pwede naman kayo bigyan ng lab loan kung hindi ho kalakihan yung utang at baka matulungan ho kayo yung ating lab loan ho. Pero hindi ko alam kung gaano kalaki ho yung utang nyo Pero hindi bali magkontakan na lang tayo at maapura ho itong SSS at sige ho, Alberto. Yung lump sum na po inantay ko sige ho, sinulat ko na ho itong lump sum. Okay po. Salamat po, sir. Salamat. Sige ho, tatawagan ho kayo. Okay, yan po. Si Alberto ng Barangay Lusok. Alberto Rodelas ng Barangay Lusok. Okay, isa pa pong text question, Gob. Magandang gabi po. Kamusta na po yung programa tungkol sa obstruction sa road widening? Isa po ako sa agarang sumunod. Pero bakit parang ningas kugon lamang? Yung pong sa bantad po mismo, sa mismong kanto pamuntang MSC, nagpabakod pa ng hollow block. Bakit walang sumisita? Ano ba gayan palakasan? Kawawa naman yung naapektuhan. Sana parehas po ang labanan. Salamat po, Gob. Kailangan humatukoy mismo yung particular. Sana ho, kahit ninyo sinasabi yung pangalan, sabihin nyo na lang kay Karik. Matuntun nating mabuti yung nasa bantad ho at nagbabakod dito sa may kalsada. At kailangan masabihan. Sige ho, at papupuntahan ho natin tao bukas. So, yung sa bantad, malapit sa MSC, ay nagbabakod at naapektuhan yung ating road widening. Sige po, sana po ay ibigay din yung pangalan nyo, telepono para matuntun mabuti itong problema. Sige, papuntahan ho natin. Okay po. Yeah. Isa pa pong text question, Gob. Kumustahin ko po kung naitanong na kay Dr. Caballas kung pwede na magpabakuna ang nag-breastfeed. 4 months na po ang baby ko. Salamat po. Sige po, tanong natin kay Dr. Caballes, ayong nag-breastfeeding. Sige po, may telepono ba yan, Karik? Meron po. I-forward po namin kay Dranreb. Sige, bigay kay Dranreb. Sige, thank you. Sige. Okay po.
isa pa pong post sa ating FB Live, si Jennifer Palustre Pelaez. Magandang hapon po, Gob. Ako po ay manganganak sa 1 buwan. Pwede po pa kayang sa bahay na lamang ako manganak kaysa sa ospital? Baka po mahawahan ako ng COVID. Well, kailangan yung kausapin yung OB-GYN na doktor nyo, no ho? At paano ho yan hindi naman ho ako doktor. Pero alam nyo naman, mas mabuti ho sa ospital Pero sa ngayon ho ay yung may OB ward naman ho sa provincial hospital na malayo naman ho yan doon sa ating isolation facility. So, alam niyo ho, yung panganganak minsan ay maselan, maaari hong suhi, baka kailangang isisaryan. Sa tingin ko po ay mas maganda ho sa ospital no? At kung mas maganda ho siguro doon sa provincial hospital, may separate naman hong ward dyan Hindi naman ho talaga malayo naman ho yun sa bahay silungan na nandun ho yung mga mga positive o yung mga infected. Tanungin ho yung doktor nyo ho. Palagay ko, Jennifer, ha? Oo. Anyway, pakakuha na rin yung telepono, yung cellphone rig at para ma-advisean ng ating mga OB-GYN ni doktor doon sa provincial hospital, ha? Oo. Okay po. Meron po tayong caller, si Mary Jane Villacruzes ng Barangay Lipa. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon po, Kuya Rick. Opo, nasa kabilang linya po si Gob sa katanungan mo. Ay, Gob, mayroon lang po akong gusto pong anuhin sana sa iyo, yung programa mo po na pagpaalaga po ng baka. Gusto ko pong kasali nun. Sige po, hindi sa Mary Jane Villacruzes, anong barangay ho ito? Sa Lipa po. Lipa, sige po, ililista ko yung pangalan nyo at meron ho ako makukuha mga 6.1 million Yan sa Department of Agriculture, alam ko may mga kasama po yan na baka, baboy, halo-halo ngayop. Sige ho, at bigyan nyo lang yung telepono nyo dyan kay Dranreb, kay Rick. Para maibigay mo nga kay Dranreb, ka-Rick, ha? Yes po, sir. At maireserve natin si Mary Jane, oo. At saka, sige, Mary Jane. Opo. Mayroon po, po sa iyo. Ay, opo. Sana po yung dito po sa aming lugar ay DCQ po. Sana po ay mayroong manlaan pong ay ayuda po sa aming barangay. Opo, may piniprepara naman ho kaming ayuda, paki-intay-intay lang po kasi nga po may mga proseso pa ho meron ho kaming nire-ready. May nire-ready ho kami. Hindi lang ho sa inyo, pati ho sa ating mga kababayan na nangangailangan. Meron ho. Sige po, Gob. Maraming salamat po, Gob. Salamat po. Ingat po, Mary Jane. Opo, maraming salamat, Mary Jane Villacruzes ng Barangay ng Lipa. Ayon naman kay Janet Pamplina, magandang hapon po, Gov. Request ka lamang po na bakit po ang tagal dumating ng aming TCP? Nakapag-coordinate na po kami sa inyong satellite office. Pati na rin po sa aming barangay. Si Janet Pamplina po ito. Salamat. Anong barangay yan, Naku, hindi ko niya nabanggit kung anong barangay. Sana itawag na lang sa iyo yung cellphone ni Janet at nang mapatignan yung kanyang request, ha? Opo. Janet, kung nakikinig ka, paki-text mo dun sa aming hotline ang iyong contact number, ha? Para ma-forward namin kay Dranred. Ayun. Okay. Bigay kay Dranred. Sige. Si Kapitan Ramil Rulyo kay po ng Baliis, nasa kabilang linya. Kapitan, magandang hapon po. Hello, Boss Rick. Magandang hapon. Opo, nasa kabilang... Sige po. Nasa kabilang linya po si Gob, Kap. Sige, Kap Ramil. Kamusta po? Okay naman po, Gob. At ako po ay meron lang pong sa iyo. Dahil po kami po mga barangay captain ay inatasan po niyo na magkaroon po ng barangay insulation.
Yeah, oo, tama. Opo, ay ang ano ko lang po ay parang sa amin po naman okay po at hindi naman po namin na ano yan na sukuan yang ganyan, pero pero ang amin po kulang po kami sa mga kagamitan sa aming barangay. Mahirap po yung tulad po kung positive at napakahirap po yung pasyente ay medyo biglang dumating po sa kanila yung paghirap ng paghinga. Opo, well, ang una po natin, yes, tama ho yun. Una mong gagawin ho natin dyan, Kapitan Ramil, ay yung identify muna ho natin at makipag-coordinate lang kayo sa municipal health officer para ma-identify yung school at saka yung classroom. Tapos ho, ay ang gagawin ho dyan ay bibigyan kayo ng mga modular tent doon sa classroom. At pakitutukan nyo lang. Ngayon ho, yung pagmamanage ho ng mga ating ilalagay dyan, ay yung mga BHERT na ho at doktor ho ang dyan, ang titingin ho dyan. Kasi ho dyan, pansamantala naman ho yan, Kapitan Ramil, yung ilalagay natin dyan Yung mga mild, moderate na, kung talaga magiging masama ho kondisyon, ay ililipat din ho yan sa district hospital o kaya ay sa Tamayo, yung ating isolation facility doon. So hindi ho talaga dyan hinuhuyan yung papangalagaan ng matagal. Pero lang ho yung mga close contact, yung hindi pa naman talaga positive, o yung mga symptomatic, o yung mga ikina-quarantine natin na dahil pumasok ho ay kailangan i-quarantine. O katulad doon ng OFW, yun naman ho ay walang mga sakit. Yun ho may mga sakit ay sandali lang ho dyan sa barangay. Ililipat ho kaagad dyan sa talagang isolation facility ng probinsya. Ganun ho ang sistema. Yung talagang nakahawa, ay wala ho kayong kapasidad ho talaga niyan Wala ho kayong doktor at nurse ganun ho. Wag ho kayong mag-alala ho dyan, Kap Ramil. At ganun lang ho ang sistema. Sa akin po ay talagang ako po ay nag-alinaw lamang po dahil experience po namin din sa Baliis at meron po mga positive. Talaga pong kulang kami po sa mga kagamitan na katulad po na oxygen para po masuportahan po namin yung kanilang at saka po ang mga BHW namin ay talagang takot na takot din pong halos lumapit at napaka-delikado po. Opo, nagpapa-order po kami ng mga PPE para po yung ating mga barangay officials, mga BHERT po at BHW, BNS. Pag pong ganyang may positive ay talaga naka-PPE ho at yung distansya rin ho at yung pangangalaga, importante ho Ayaw naman ho nating makahawa po kayo. Tama ho yun. At saka yung ho yan hindi ho dapat magtagal sa inyo yan Kailangan mailipat ho kaagad din yan. Pansamantala lang ho yan at ililipat ho natin ganun ho, Kap Ramil. Huwag ho kayo mag-alala. At saka yun nga lang ho, yung pagro-ronda, yung para sa minimum health protocol, para wala akong pakalat-kalat pag gabi na, kasi may curfew. At saka yung pagsisiyasat ho, bahay-bahay. Kailangan ho pinupuntahan At inaalam ko may simptomas para ho hindi ko makalat. Meron ba ho kayong positive dyan o infected sa Baliis? Meron po kami din Gob, 4 po. Nandyan sa inyo ngayon? Opo, meron po kami. Yung dalawa po kahapon, na-pick up na po, yung pong pamilya niya ay nag-decide na dalhin po sa ospital. Pero hirap na hirap din po sa ospital. Gawa ng wala po halos na, walang kama na pwedeng pag higaan sila doon. Halos nakaupo lang po sa bangko. Talaga pong mahirap din po kalagayan nila maski sila ay nandun sa ospital. Opo. Anyway, sige po, at titignan din po natin kung mabibigyan po kayo ng kahit mga oxygen tank para po sa kung sakaling nandiyan pa yung mga tama ho yung puntos nyo nakita ko naman. Kakausapin ko po sila, Dr. Caballo, sila, Dr. Rachel, tsaka yung mga MHO, yung patungkol dyan sa barangay isolation, tsaka paano ho yung titingin dyan sa ating mga kababayan na positive habang hindi pa ho naililipat. Tama ho yung Sige ho, malalaman nyo ito, Kap Ramil. At maganda ho yung inyong puntos at gagawin ho natin ang paraan. Opo, at nagpasalamat po kami, Gob, at napakalaking tulong po nung inyong binigay na charot sa amin. At talaga pong sa po namin ginagamit sa mga mga pasyente po na pinapagpa-check up namin sa
sa ospital o kaya sa mga doktor na yung binadala po namin ay kaluwagan na po sa mga kababayan po namin, sa mga kabarangay namin. Kaya yun po ay aming inapasalamatan po sa inyo. At lalo po kay Speaker Lord Alan Velasco po, siya po yung kumuha talaga po niyan, yung ating speaker. Opo. Opo. Sige po, mabuti, nagagamit nyo na mabuti, Kap Ramil. Ingat po kayo, Kap, ho. Ingat po kayo. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Gob. Kay Boss Rick. Thank you po. Okay po, Kap Ramil, maraming salamat. Okay, Kap Ramil Rulyuke ng Baliis. Okay? Isa pa, ay naku, nawala na. Nawala na yung kasunod. At dumako mo, meron pang isa. Sige, ipasok na natin yan at baka maghintay ng matagal. Oo. Okay, hello. Hello po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ano pong pangalan, sir? Si Jonas po, ito ng Barangay Lapu-Lapu. Full name po. Ano po ang inyong full name? Jonas Solveta po ng Lapu-Lapu. Okay po, may katanong po kayo kay Gob? Tanong ko lang po yun sa mga inapalagang baka. Sige po. Sige po, Jonas. Opo. At tanong ko lang po sa Gob kung pwede po akong mag-alaga ng baka. Sige po, at iisa po natin at mapabigyan po. Opo. At iisa po natin, bigyan lang po yung telepono dyan kay Karik. At iisa natin yung pangalan nyo, para mabigyan kayo. Salamat po. Sige, salamat po. Ingat po, Jonas. Opo. Salamat, Sir Jonas ng Lapu-Lapu. Okay. Sabi naman po ni Jackie Nepomuceno, i-post po niya sa ating FB Live. Gob, magandang hapon po. Ask ko lamang po kung meron po ba kayong pinamimigay na libreng gamot kagaya ng mga antibiotic, gamot para sa mga bata at mga vitamins para din po sa mga naga-maintenance na mga tao at lalo na po sa mga matatanda. Basta meron pong reseta ng doktor. Meron kasi mga tao na nangihingi ng pambili nila ng gamot. Nagtataka lang po ako bakit di sa government sila magsabi. Salamat po. Opo, meron naman po mga available na ganyang medisina pero usually po ay kinukonsulta muna dito sa ating mga doktor sa hospital At sila po yung nagpiprescribe din. Opo. Yung mga i-discuss ko po kay Dr. Jerry Caballes yan kung ano po yung mga pwedeng ipamigay. Pero alam niyo naman po, hindi naman basta po palaging iinom na lang ng gamot na ipinamimigay. Mahirap po din yun. Delikado po yun. So, hayaan nyo makakonsulta itong ating mga doktor kung paano mabuti sa ganyan na yung hinihiling na libreng gamot. Usually naman pag yung nagpunta sa ating hospital at may PhilHealth at alam ko dyan pag pumasok ko dun sa kanilang benepisyo bilang PhilHealth member, ay libre na yung gamot So, kailangan magkonsulta siguro. Hindi namin basta palagay ko pwedeng pamigay ng basta kanino-kanino na lang At baka hindi naman yun ang tamang gamot sa kanya o baka may allergy sa doon, may adverse effect. Kailangan kumonsulta lang At dito sa libreng gamot, ay usually binibigay naman yan ng probinsya Meron kaming pondo dyan na nilalaan. Yun nga lang hinihiling yun na basta kung anong klaseng gamot, yun ay kailangan konsultahin lang sa doktor. Di bali Jackie, at alamin ko to kung anong magandang gawin, sige, salamat sa question. Okay. Meron tayo pong bisita sa ating linya ng telepono, si Amy Monte Loyola ng Barangay Landi. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo, may tanong po ikaw kay Gob. Nasa kabilang niya po siya. Magandang hapon po, Gob. Magandang hapon po, Amy. Opo. Ako po ay taga rito sa Barangay ng Landi. Pero po ang aking pong atanong ay yung tungkol po sa bathala na nangyari sa bayaw ko. Yung po ay namatay. Namatay po siya. Nag-aisa-isa po siya sa tahanan niya at yung po anak ay nakakonfine sa buwak at na-COVID. Ngayon po, namatay po siya mag-isa.
ay nakuha na po, nailibing na siya. Ngayon po, yung bahay po niya ay hinal pong akyatin ng mga opisyalis ng barangay doon dahil po natatakot ay hindi po nakalak ang pinto, ay walang katao-tao. Paano po yung Gob? Ano po yung yung pangalan nung namatay? Ramon Mojong po. Ramon Mojong. Anong sitio po yan? Sitio is yung pong Bathalados. Bathalados. Opo. Oo. So, kailangan nung makakausap si Kapitana Mila, Luweta. Hindi po sa barangay Ipil po. Akala ko Kapitana Joel. Kisana po. Opo, Kisana, oo. Sige, siguro mapabantay kay Kapitan Joel Kisana. Siguro ay meron taong mailagay siya doon na pati titignan-tignan at asaran muna yung bahay. Wala na po, Sara. Hindi po nakalak yung pinto dahil namatay po yung ang aking bayaw ay sa silong. Ay bumaba po siya ng bahay. Nadulas po ata yun na untog. Ay nag-aisa-isa po siya sa bahay kaya po siya ay namatay mag-isa. Ay ayaw po nilang pasukin ngayon. Sabi na po namin sa kanila ay ayaw daw pong pumasok at takot at baka daw po COVID. Baka COVID. Oo. Sige, itatawag ko muna kay Dr. Aneste Marquez para ho makausap si Kapitan Joel Kisana at malaman ko anong gagawin. Siguro i-disinfect muna mabuti yung buong bahay. Tapos sasara na lang ho ng yung pinto. Lagyan na lang ng lock. So papuntahan lang ho natin para masaran ho yung bahay. At protektan yung gamit. At palagay ko na lang ng bantay kay Kapitan Joel, ho? Opo, kasi po may importante kaming kukunin yung po makakuha ng pera, gawa po nandun po yung ATM sa kanyang bahay. Ay gusto po naming makuha para po makapagbayad noong ginamit na pera sa paglibing niya. Yung ATM ho, pero pansarili niya yung ATM. Yung anak niya ho ay nakakumpay saan ho? Anong pangalan ng anak? Yung pong anak niya, si Ronel Mojong, nasa Buwak po. Ronel? Opo. Mojong? Opo. Ano yun? M-O-D-I-U-M? Opo, M-O-D-I-O-N-G. Mojong. D-I-O-N-G, Mojong. Opo. Ibang pangalan, ha? Yung Ronel, nakakumpay no sa Buwak Hospital? Opo. Yung pong ATM ho, tsaka na ho natin siguro aanuhin ho yun. Mahirap po, maraman muna ni Ronel ho yun. Kasi siya ho yung hindi pa po namin inapaalam na patay na yung ama. Hindi po niya alam. Sige ho, hindi ba kakusapin ho namin si Kapitan Joel, tsaka si Dr. Anes, Unay mabantayan muna ho. Yung pinagkautangan sa paglibing, paliwanag muna at ayusin muna ho ito at medyo komplikado ho Pero tingin ko ay ganun lang gagawin. Para ho, pakipalak na lang po. Yung pinta, pakipalak na lang po. Papalak ho natin kay Kapitan Joel at si Dr. Anisoy, papunta ng tao para ma-disinfect ho. Opo. Salamat po. Salamat po, Ka-Amy. Sige po. Opo. Salamat po. Okay po. Salamat po, Ka-Amy. Okay. Isa pa pong maganda po. Akin po munang basahin na rin post ni Emeline Siena Limpiada. Magandang hapon po, Gob. Sa kabila po ng di magagandang pangyayari sa ating probinsya, sa kasalukuyan na lubos na nakakaalarma, hayaan ninyo pong maipaabot ko ang aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng tulong na inyong ipinagkaloob sa aming pamilya. Marahil ay hindi nyo po batid na ako ay lumapit sa inyong upang humingi ng tulong pinansyal para sa pagpapalaboratory sa Manila ng internal organ na tinanggal sa aking anak. Ramdam na ramdam ko po ang pagmamalasakit at awa sa akin ng inyong staff na sumalubong at nag-abot sa akin ng tulong pinansyal
buhat sa PSWD. Nais ko rin pong ipaabot ang aming pasalamat sa inyo ni Speaker sa inyong pagpupursiging mapunan ng mga makabagong kagamitang pang-medical ang ating provincial hospital at mga dalubhasang doktor. Saksi po ako sa mga pagbabagong ito at pag-unlad ng ating panglalawigang pagamutan. Naway magpatuloy po ang inyong magandang layunin at lubos pang mas mapaunlad ang ating ospital. Sa tulong pa rin po ng ating speaker at ng Lavlo na buhat sa Provincial Agriculture, ay nais kong ipaabot ang aking pasasalamat sapagkat di ko man po ito nagamit bilang pandagdag puhunan sa aming pagkakabuhay, ay malaking tulong po ang hatid nito upang madugtungan ang nag-aagaw buhay kong anak na isinugod namin sa ospital. Maraming salamat din po sa pagtatalaga ng mga magagaling, mababait at mga mapagkalingang mga doktor dito sa ating lalawigan. Mabuhay po kayo ni Speaker at patuloy na pagpalain upang mas marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat po sa mga sinabi nyo at magandang inspirasyon po yan sa ating mga tao sa provincial government, lalo po dyan sa ating mga ospital. Sige po, at sa ating mga kababayan, handa naman po tayong tumulong sa talagang makakayanan po natin, ginagawa po natin ang lahat na magagawa para talaga pong mapaayos itong ating lalawigan ng Marinduque. Maraming salamat, Emeline. Opo, makakaasa po kayo. Salamat po. Okay po. Okay. Isa pong caller, si Chris Rio Florido ng Pantayin. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Opo, pwede pong pakihinaan yung monitor mo dyan para hindi ho kayo mag-feedback. Ayan, oh. Okay. Ka-Chris? Hello po. Ayan, okay. Oh. Sige po. Ano po kay Gup yung kanyang palagang baka? Baka pwede po akong mapasama. Oo, sige po, Chris. Nilista ko rito. Bigay lang yung telepono diyan kay kay Rick para natin mabigyan. Tao po. Sige ka, Chris. Oo, at ibibigay natin kay Andre Revia, ayusin po natin 'yan. Opo. Maraming salamat po. Okay po, maraming salamat Sir Chris Rio Florido ng Pantayin. Ayan o, narito na naman po, naka-record ng inyong cellphone number. Okay? Isa pa pong text, magandang hapon po, Gob. Bakit po pag nagpabakuna, yung iba po ay inalagnat, tapos meron namang ilang araw ang nalipas na mamatay? Aba, kailangan ko humalaman yan yung usually ho, yung nilalagnat, ay talaga hong nangyayari ho, common daw ho yan sa mga nababakunahan. Hindi naman ho lahat nilalagnat. Pero yung iba, depende ho sa bakuna. At ayon naman sa aking mga pagtatanong dyan sa mga supplier ng bakuna at sa ating DOH, nangyayari po yon na nilalagnat po, ay gagawin lang inom ho kayo ng paracetamol. Mawawala naman ho yan sa loob ng mga 1 o 2 araw, lilipas na ho yan. Pero pag nagtagal-tagal pa ho, kailangan nung kumonsulta ng doktor. Meron ho mga nababalita na kahit ho nabakunahan ay nahawa pa. Talaga naman hong hindi naman sinasabi ng DOH at at yung pong mga nagsusupply ng bakuna na 100% po yung proteksyon. Pwede pa rin hong mahawa. So kahit ho nabakunahan, ang sinasabi ho ay mild lang o moderate yung epekto. Hindi ho yung severe o critical na maaaring makamatay. Generally ho, ay yun ang sinasabi. Kahit ho yung World Health Organization hindi naman ho talaga 100% protection yung bakuna. Pwede pa rin ho tayong mahawa. At kung mahina ho yung immune system natin, ay pwede ho may mangyaring hindi rin maganda, maging severe din ho. Hindi ho 100% Kaya nga ho sinasabi natin, kahit ho fully vaccinated na ho, naka-second dose ho tayo, pwede pa rin hong mahawa. Lalo na ho yung may ailment, yung may mga sakit ho, yung mga lalo yung may diabetes, yan ganyan. Yung may pneumonia,
yung kung may mga sakit sa puso, o yung iba pa pong may sakit sa na hindi maganda sa kidney at sa liver, yan po ay mari pong mahawa din eh. At meron po talagang posibilidad, may mga ilan po na maaring mamatay. Pero hindi naman ho kadalasan yun at karamihan. Halos ho kung ang sabi ho nung mga nababasa kong artikulo, halos mga 2% lang yan eh, o something eh. Pero hindi ho karamihan yun, konting-konti lang ho yun. At usually ho, kung may namamatay matapos 2 dose na, yung fully vaccinated na ho, ay dahil na rin ho dun sa kanilang ibang sakit. Hindi na ho dahil sa COVID. So yun na nga ho eh, talagang dapat asikasuhin yung katawan, huwag kong lumala yung sakit. Dahil ho, pag yung malala na yung sakit at sumama pa ho yung COVID, ay lalo hong nadadali yung pagpanaw. So ganun ho yung sitwasyon. Yung paglalagnat, ay kadalasan ho, nangyayari lang ho yan. Pero natural lang daw ho yun, 1 or 2 days. Tumagal pa ng 3, 4, 5 days, ay iba na ho yun. Kailangan ho talaga magpatingin sa doktor. Okay po, isa po ulit tayong caller, si Maricel Villaruel ng Dolores. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Rick. Yes po, nasa kabilang linya po si Gob. Magandang hapon po, Gob. Magandang hapon. Ano ko lang po yung pinsan ko kasi gusto po mapatulungan kasi ang trabaho lang po niya is nagkukuha lang po ng wali sa bundok at saka yung naglalabada lang po siya. Siya po ay PWD sa Barangay Dolores po siya. Ngayon po, may 3 po siyang anak. Naawa naman po kami, kulang din naman po yung pantulong namin sa kanya. Sa amin lang po siya naasa. Sabi niya, ate, sabi mo na, Gob, na ako na, iba po siya magsalita. Saka dingi-dingi po siya. Na ako na baka, sabi niya, sige, tatawag ako, sabi ko sa kanya. Gusto niya po na mag-alaga ng baka. Magaling po siya mag-alaga ng baka. Nagkapag-alaga na rin po siya dati. Ano pangalan ng pinsan mo? Marisa de Luna po. Kilala po yung Marisa de Luna. Marisa de Luna. Oo, Marisa de Luna. Oo. Sige, lista ko na dito, Maricela. Oo. Sige, bibigyan natin. Marisa de Luna. Ibigay mo rin yung cellphone number niya, ha? At PPW dito. Sige, okay. Thank you po. Patawagan ko na lang po. Okay po. Sige, okay. Salamat, Mama Maricel. Okay po. Thank you po. Okay, isa pong text, mapagpalang hapon po, Gov. Nais ko po sanang humingi ng tulong sa inyo na maibalik sa listahan ng SAP ang nanay ko dahil nawala po siya sa listahan. Ang nanay ko po ay si Adela Mayores Sapunggan ng Antipolo, Gasan, 76 years old. 70 years old po siya nang mapasama sa natanggap ng pensyon. Subalit nagtapos po ito noong Mayo 2019 dahil nawala siya sa listahan. Nag-update na po siya dito sa tanggapan ng OSCA DSWD Gasan at sumulat na rin po ito noong kay Mr. Edgar Almeda ng Buwak DSWD, pero until now di pa rin siya napapasama sa listahan. Widow na po ang nanay ko, walang hanap buhay, sakitin at hirap sa financial na pangangailangan. Sana po matulungan ninyong nanay ko, Gob. Salamat po. Okay, yung para kay Adela Mayor sa pong natin dito kay Edgar Almeda kung anong problema at baka entitled na siya, tatapos na yung pension hindi na siya pensioner, so tingin ko baka pwede na nga maisama yan. Sige at papatulungan ho natin sa ating action officer, Okay po. Isa pa pong text question, Gob, tanong ko lamang po sa iyo, isa po ako sa nag-loan ng 5,000. Gusto ko pong bayaran ang 5,000 na loan ko
plano ko po kasing mag-loan ng mas malaking halaga. Ipupuhunan ko po sa pagtinda ng isda at kaunting karne. Pwede po ba yon? Pwede naman yon. Bayaran mo na. Pero actually, kahit hindi pa binabayaran na in full, yung 5,000, pwede naman naming ikuha siya dun sa programa natin, itong Presby Cares, no? CARES. Yan po yung ating tie-up sa DTI. Yung CARES po ay tulong po yan sa, yung sa naapektuhan ng COVID din. At pwede mong kumuha ng mas malaki ho yan eh. Ibigay nyo lang yung pangalan nyo at saka cellphone. At papatulungan natin kay Alma Timtiman. Hindi nyo na kailangan bayaran muna ng buo yung 5,000. Kasi pwede naman nating ikuha kayo ng separate na loan dito sa Presby Cares na taya po ng ating probinsya sa DTI. Kay Roniel Macatol, yung ating happy po dyan, na matulungin naman sobra po yan. So kung mas malaking pondo po ang kailangan nyo, ay bigyan nyo lang yung pangalan nyo, telepono. Tatawagan mo kayo ni Alma Timtiman para mabigyan kayo ng mas malaking puhunan. Opo. Okay po. Meron po tayong gusto magtanong sa ating linya ng telepono, si Ramil Monterrey ng Bagong Silang. Kilala ko ito. Hello, Sir Ramil. Magandang hapon po, Mr. Rick Pilago. Sabi ko na kilala ko ikaw eh. Okay, sige, Sir Ramil. Kabarangay ko ito sa Buyabod. Okay. May tatanong na sana ako kay Juan Gob. Sige ka, Ramil. Ang ating maitutulong? Magandang hapon po sa inyo. Tatanong ko lang po yung sa amin sa pag-tracking, yung sa travel yun, coordination po. Saan po kaya pwedeng kumuha yung mga taga Santa Cruz? Yan kasi nag-positive ho yung ating mga ilang tao dyan. Bukas na ho yan eh. Bukas na ho. Nandiyan ho si Donna Saet, hanapin nyo ho. At bibigyan ho kayo. Tapos itatanong ko rin po yung antigen ng driver at penalty. Kung ilang days po baga talaga yung kuha ng pag-antigen nila. Well, sa ngayon ho ay tuwing papasok ho, nire-require ho natin, Karamil, dahil ho tumataas ho dyan. At medyo ho delikado yung mga pumapasok galing sa Lucena sa ibang lugar eh. Sige ho, pag-aaralan ho namin itong linggon to. Usually ho dati eh 2 linggo ang antigen eh. Ay, paano po kaya yun? Pag mabilis sa pag-antigen, baka naman po maka-apekto sa mga ilong ng mga kuhan, driver at penalty. Sige, i-maintain na lang ho natin ng minsan sa 2 linggo. 2 linggo, pwede po. Sige ho, yung dati ho. Sige ho, sasabihan ho natin yung mga tao natin. Sige ho. Tapos yung travel coordination po dito sa satellite ninyo ng Santa Cruz, ay pwede dito lang po kumakunin. Yan yun na lang kukunin ho. Bukas na ho yan bukas. Ay parang na-check din po kami sa sa Palanakan pag walang kuwan sa ibaba. Control number po ang aming papel. Hindi ho, kaya nga diyan na ho kayo kukuha, diyan sa munisipyo. Yung satellite office ho. Si Donna ho, hanapin niyo si Donna ho. Si Donna po. Sige po, maraming salamat po. Salamat po, Karamil. Hello po, meron pa po pala, meron. Meron pa? Ano pa po yun? Panganak dito naman sa Santa Cruz. Yung tungkol naman po sa panganak dito ay sa atin sa Santa Cruz. Opo. Ay kung may bukod daw po na Obi-ward. Kasi delikado po sa Pintisay. Oo nga. May nagtanong nga ho niyan eh. Kausapin ko si Dr. Ali. Actually, si Dr. Bertusio, positive din nga ho eh. Sige ho,
Kakausapin ko at malaman nyo ho. Ibigay nyo lang ho yung telepono dyan kung sino yung tatanong. Kay Karik. Pero ho masabihan. Pero ayusin mo natin ito. Hello, Gob. Baka naman po pwede sa bahay na lang. Depende ho, Ramil. Depende ho kasi doon sa ano eh. Sa doktor niya eh. Kung kailangan yung obigay ni doktor niya magsasabi. Kasi ho, depende ho sa magpapaanak eh, Karamil eh. Oho eh. Kailangan na itanong ho sa doktor. Tingin ko ho, mas mabuti itanong ho eh. At para makapag-desisyon ho sila at makausap din si Dr. Bertuccio kung saan pwede. Ho. Medyo problematic ho talaga eh. Oho. Yun lang po. Makakapag-alala po. Makakapag-alala. Pag sa ospital po, adalhin, parang marami na pong kwan dyan. Oo nga eh. Sige ho, maalalaman nung ano, bigyan nyo lang yung telepono nung nagtatanong na mga anak ho para masabihan ko paano gagawin. Ibigay lang kay Karik. Ibigay ho kay Karik at kakausapin ko mamaya yung mga doktor doon kung paano mabuti. Opo, Dok. Opo, Gob. Sige po, bigay lang po yung cellphone nung ano, yung mga anak ho para masabihan ko paano gagawin. Opo. Bigay na lang po doon sa ano. Text mo na lang, Boss Ramil, yung number. Maraming salamat po. Maraming salamat. Okay, sige po. Okay. Salamat. Po. Salamat po si Boss Ramil Monterrey ng Barangay Bagong Silang. Isa pa pong text question, Gob. Tanong ko lamang po kung ano na po ang status ng COVID-19 Molecular Laboratory ng Marinduque. Alam niyo po, yan nga po yung nakuha natin donasyon. Kasama po si Speaker Lord Alan Velasco po yan. 6.9 million po yan sa Ayala. Tapos na po yun eh. At nag-donate pa po sila ng mga pangangailangan pang iba, no? Ilang million din ho. Ready to go na ho yan. At yun nga ho, ay nandyan ho yung mga gene expert machines. Yun nga ho, licensing lang nung DOH ang iniintay eh. Pag nakuha ho yan, ay pwede na ho rin tayong mag-ano dyan, RT-PCR. At mas mabilis na po nating malalaman kung anong resulta, kung positive o negative. So yung negative ho ay hindi na ho kailangan mag-quarantine. Yun ang kagandahan dyan. Inaapara ho namin yan. At kung maaari ho ay makuha agad dyan sa itong darating na linggo o sa hindi na ho dapat palakpasin yan hanggang first week of September ay talagang pipilitin po natin. Sige ho, at napaka-importante po niyang molecular laboratory. Salamat po at makasa ho kayo. Okay po. Meron tayong gusto pang magtanong sa ating telepono. Sino yan? Si Aizel Laso. Magandang hapon po, Ma'am Aizel. Good afternoon po. Opo. May natanong na po. Taga saan po kayo, Ma'am? Bagidbirin po. Bagidbirin. Okay po. Nasa kabilang linya po si Gob. Hello po, Gob. Good afternoon po. Good afternoon. Mag-follow up lang po sana ako. Ako po baya ay pinasa po kaming papel dyan ay sa munisipyo. Bali po yun ano po kami, paano po baga ang pag-avail ng pag-alaga ng hayop? Meron ng municipal agriculture officer dyan, yung MAU. Magtanong ko kayo. Di po baga tayo po ay nagpapaalaga po ng malalaking hayop katulad po ng kalabaw. Nagpasa po kami ng papel doon. Bali po may mga pangalan na po kami at saka po naroon na po yung aming number. Ay ano po ang akin po ay ano po kaya kami mapapasama po kaya kami ngayon kung kayo po ay magbibigay? Naputol eh. Anong pangalan mo, Aizel? Anong apelyido? Opo, Aizel Laso po. Bali po ano po po sana sa paalagang hayop, yung malalaking hayop po katulad po sana ng kalabaw. Sige ho, nilista na namin ho ito dito So may sinabit pala kayong listahan dyan sa sa MAU. Sa opisina po mismo ninyo kami nag-submit. Bali po may iba pa po kasama doon. Sa Buwak. Diyan po sa bayan po, Gob. Sa MAU ho yun sa munisip. Doon sa satellite office. Doon sa satellite office namin. Doon po sa opisina nyo dito sa Santa Cruz. Bali po. Sige ho. Sige po. Sige ho, papakuha namin ho yung listahan. Sige ho. Sige po. Aizel Laso. Sige ho. Thank you. Okay po. Maraming salamat po, Ma'am Aizel Laso. Yan ang Bagidbirin. Okay, oo. Isa pa pong tanong, Gob. Tanong ko lamang po, taga Santa Cruz po ako. Tanong ko lamang po, bakit po kaya inapakuha pa ng
death certificate ay sabugpog. Namatay po ang pasyente, hindi na po nailuwas. Inabot po ng pagkamatay ay sa Balanacan pa lamang, ay namatay na. Na-confine po sa Santa Cruz Hospital. At tanong ko lang po, bakit po sa Mugpog inapakuha ng death certificate samantalang taga Santa Cruz? Aba, sino ho yung nagpapagawa nun? Dapat po sa Santa Cruz ho yun. Oho. At dyan din siya namatay oho. Ay kung sino, dapat po dyan sa Santa Cruz ho, no? Kumuha ng death certificate. Oho. Okay po. Okay, meron tayong mga 3 questions na lamang sapagkat mag-alas 6 na po. 6 na minuto na lamang bago mag-alas 6. Sino siya? On air na natin. Okay. Hello, magandang hapon po. Thank you po. Opo, sino po ito? Gina po. Si Gina po. Ayan, tinext ko po yung napadating po kay Governor. Ano pong full name ninyo, ma'am? Quinto po. Gina Quinto ng Barangay Maharlika. Sige po. Tanong po. Ano po ang tanong ninyo kay Gob? Ay, ang tanong ko lang po ay yung sa card. Ay, yan po bagay talagang obligadong gahulog ka? Anong card po yun? Sa card bank? Opo. Pag loan ho, talaga hong hinuhulugan ho yun Sa card bank ba ho? Yung sa card bank? Ang tinatanong nyo? Card bank? Opo. Opo. Pwede hong humiling po tayo ng moratorium na sa ngayon, dahil nga ho hirap yung mga tao, nahirapan sa hanap buhay at pambayad, ay hindi naman ho daw papatawan ng interest, penalty, charges, at kung hindi kayo makapagbayad, pag may pera na po kayo, ay tsaka nyo hulugan na lang. Pupunan nyo lang unti-unti yung mga balansi pa ho. Pero huhulog po pa rin kung kaya nyo na ho. Yun ang sabi ni Janet Constantino, kinausap ko nga po Kung hindi nyo ho kaya ngayon, ay pwede naman yung ipagbali-paliban daw. Pero nandun pa rin ang utang, di bayaran nyo lang sa kakayahan nyo ho. Kung may pera na kayo, di magbayad ho. Yun ang sabi niya Pero sinulatan ko na rin ho siya. At yun na nga. At sabi niya, ay parang may moratorium naman. Kaya kung alam niya, dahil COVID daw, sabi nung card bank, pag meron na ho kayong pera, tsaka kayo magbayad. Ganun lang ho. So kung may kakayahan na ho kayo magbayad, di magbayad ho kayo. Kung wala ho, di huwag muna kayo magbayad. Yun ang usapan na ho namin paano po anong hina po ng negosyo ngayon ay? Yun na nga ho ang dahilan Kasi kung ano yung makakayanan yung ihulog, ay ihulog nyo na lang. Kung wala kayong pambayad, di huwag muna daw magbayad. Paano kung wala kayong ibabayad, ano ho? Ay, opo. Kaso ka po ay yung pinakang po ay nagahulugan ay sabi hindi daw po pwede ay. Maalin? Talaga namang obligasyon nyo yun na magbayad na regular. Ngayon, ang sabi ho nung regional officer nila, kung talagang walang maibabayad, di wag na muna magbayad dahil nga COVID. Yun nga yung hinihingi ko, yung moratorium na hindi muna magbayad. Pero sabi nila, parang may moratorium na rin. Basta kung may kakayahan kayo, magbayad. Kung hindi makapagbayad, huwag muna magbayad. O ganun mo sabi. Para kung may moratorium. Pero siyempre yung utang, nandun pa rin ho yun. Na dumadami lang ho. Yun nga lang. Alam niyo, pag may utang naman, pwede naman ho kayo magpa-restructure. Pwede ho yung paggawa ng panibagong loan payment, amortization plan. Pwede ho naman yon sa mga Ihilingin ho natin yun na i-restructure yung mga utang na hindi mabayaran. Magre-restructure lang, gagawa ho ng panibagong payment plan. At mabait naman yung nakausap natin at pumapayag naman. Paniliwanag ko talaga, nahihirapan naman talaga magbayad ng utang. So okay naman daw huli sa kanila Basta kung makakayanan magbayad, magbayad. Kung hindi makapagbayad, di wag muna magbayad. Ano na sabi? Sige po. Salamat po, Governor. Sige, okay, Kajina. Salamat po. Okay po. Thank you po.